Kay Bongo at kay Sal Panelo. Ano daw reaksyon ni Sal Panelo at ni Bongo na makipag-reconciliation or makipag-reconcile itong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte? O sa madaling salita, makipagsundo. Yun na, makipagsundo. So ito mga kababayan, wait lang. Dito tayo Punta tayo dito. So anong reaksyon ni Bongo? Hindi, dito muna tayo kay Sal Panelo. Anong reaksyon ni Sal Panelo? We've heard the president's sa pakikipagsundo. Sa pakikipagsundo ni BBM sa mga Duterte. Ngayon, ang sagot ni Sal Panelo, pero ako, bago ko i-play, tanungin ko muna kayo, mga DDS, luluhod ba si Sara at angkang Duterte sa harapan ni BBM? Hindi naman po pwedeng si BBM ang luluhod sa kanila. Presidente ka, luluhod ka sa harap ng mga timawa. Hindi pwede. Ang tanong ngayon, makipagsundo si BBM sa mga Duterte. Ang tanong, sinong lalapit? Alam naman si BBM lalapit sa kanila. Ang tanong, luluhod ba si Baste, si Pulong, si Sara kay BBM? Ito, sagot ni Sal Panelo sa pakikipagsundo ni BBM sa mga Duterte. Ito, pakinggan natin. To make peace with the Dutertes. Now let's hear what former President Duterte supporters have to say about it. With us is Digong's former Chief Legal Counsel, Attorney Sal Panelo. Welcome to the Big Story, Attorney. Hello. Can you hear us? I can hear. All right, perfect. You are actually open to this olive branch rather than what former spokesperson Harry Roque said, nek mo. You know, that's a welcome sign. In fact, about 2 months ago, a mutual friend approached me on that matter. He said, and he's a high-ranking official of the government, he said, I'm concerned with what is happening. Is it possible for reconciliation between PBBM and PRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo nga ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito to show you the sincerity of the President. That was 2 months ago pa. In other words, as early as 2 months ago, meron ng mga parinig. Sa akin, welcome yan. Kasi alam mo, alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. When you say 2 months ago, that must have been shortly after the arrest of the former president. March, April, May. Hindi, March 11 yung March 11 yung So how many weeks after, days after? Pero basta mga, alam ko, mga March, April, siguro mga April, mga second week of April, nagkausap kami. Pero may way ba, Attorney Sal, na maibalik pa si Tatay Digong? I heard your previous interview, you kind of said na may magagawa pa. Napag-aralan nyo na ba yun, Attorney? Is there really a way? Alam mo, Salamat po, Ma'am Ara. Thank you so much po sa yung super sticker. Thank you so much. napakadali niyan. Gobyerno tayo eh. Meron na nga mga president yan. Di ba sa Italy, merong pakiusap yung ICC. It requested the Italian government to arrest someone accused of committing crimes against humanity who happens to be a foreign national. So it arrested that person. And either it was supposed to be brought sa ICC kasi dalawang version eh. Dinala sa Italy ay sa ICC, yung isang version naman, hindi dinala. But ang common denominator na news, ibinalik. They nullified the arrest and binalik sa foreign country of origin. Madaling sabi, kahit na sinabi ng ICC na arrestin mo, pumayag naman yung isang bansa. Pero when it discovered that there was irregularity in the procedure in arresting that person, hindi sila pumayag. In fact, tinanong na sila, pumayag mo ba, Do you have the name of this person?
There's a president, you're saying? Yes, nasa news yan eh. At sa gobyerno ng Italy, nung sinabi, pumayag ba pumayag ICC na hindi nyo balik sa, bakit naman hindi? We are a sovereign country. Nobody can dictate on us. So did you offer a formula? Teka na. Yung sa US naman, hindi ba ini-expel nila yung mga illegally na nandun na tell this government to bring back the former president. This is the only condition for a reconciliation? No, if you, ako kasi tinanong kung probable yan o posible. Eh sabi ko, posible yan. Kasi kung ako ang mga Duterte, papayag lang ako kung ibabalik ninyo ang ama ko. O kung ako... Ito mga kababayan, para sa akin, tayo mga ordinaryong Pilipino, as a vlogger, gusto ko mag-react. Bakit? Sabi ni Salvador Panelo, kung siya daw ang mga Duterte, papayag lang daw siya na makipagsundo kay BBM kung ibalik si Digong. So ngayon, tanungin ko kayo ulit mga kababayan, si BBM ba ang unang nambababoy sa kanila? Or sila ang araw-araw nambababoy kay BBM? Di ba? Alam nyo ang sabi ni Atty. Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo sa kanyang sinasabing makipag-reconciliation siya. So makipagsundo sa mga Duterte at sa iba pa. Not only for Duterte lang naman eh. Hindi lang siya sa mga Duterte makipagsundo. Dahil sa ibang political party din. Yun ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi only for Duterte but also the other political party. Katulad yan, maraming galit na kakamping sa kanya. So ngayon na hindi naman ang mga kakamping kumaaway sa kanya, so gusto ni BBM makipagkaisa. Not only for Duterte's but also the another political party. So, ang sabi pa nga doon ni Atty. Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo. So, halimbawa na makipagsundo siya sa mga Duterte, pero hindi po ibig sabihin na nakipagsundo siya, ay pauwiin na si Digong. Labag sa batas yun. May kaso yung tao. Hindi mo po pwede. Gusto nyo babasahan ko ulit ng artikel ng ICC? Hindi po pwede na porket nakipagsundo ang mga Duterte at ang Marcos ay pauwiin si Digong para makipagsundo sila. Hindi po pwedeng gawin ni BBM yun na pauwiin si Digong kasi close na sila. Meron pong nilagay na batas ang ICC. Ito, gusto nyo basahin ko ulit? Ito mga kababayan, ICC. Ito, hindi na naman ito maintindihan ng mga DDS. Ito, basahin ko ha. Wait lang. Basahin ko lang. Kung anong nakasaad. Ang sabi kasi, pauwiin mo si Tatay Digong, makikipagsundo ang mga Duterte kay Marcos. Ang panawagan ni Marcos doon, not only for Duterte, but also the all political party. Bakit? Si Digong lang ba ang kalaban ni Marcos? Marami. Maraming kalaban sa gobyerno. Isa na dyan yung mga rebelde. Maraming kalaban si Marcos, not only for Duterte Marami. Nandyan pa ang liberal, sa tingin niyo liberal party, hindi pa kalaban ni BBM. Kalaban pa rin ni BBM yan. Wala pa naman kasi silang closure doon na nagko-close na talaga ang kakamping at si Marcos. Wala. May nakita ba kayo na nakipag-close na? Wala. Tumulong lang ang Liberal Party dahil nagustuhan nila yung role ni BBM na yun din yung gusto nila. Walang nangyari na pakikipagkaisa ng Liberal at ng Marcos Walang ganun. So ito mga kababayan, alam nyo ba na hindi mangyayari na kahit close na ang Duterte at Marcos ay mapapauwi ni Marcos si Duterte? Hindi. Bakit? Nakasaad dito. The International Criminal Court or ICC reject the concept of immunity for heads of states or government when it comes to prosecuting crimes under its jurisdiction. So, according dito sa Rome Statute, Article 27, the ICC Rome Statute explicitly states that all persons are equal before the court. Regardless of their official capacity, and the immunities of special procedural rules do not prevent
the court from exercising jurisdiction. So kahit pagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan bilang presidente sa Pilipinas, hindi niya pwedeng tanggalin ang kaso ni Digong doon. Yes, pwede niyang pauwiin, pero tuloy ang kaso. Naalala nyo sa sinabi ng ICC noon, kung papayag ang Pilipinas or ang gobyerno ng Pilipinas, pauwiin si Digong, pero may kondisyones. Una dyan, pauwiin si Digong pero bawal niyang takutin ang mga witness. Pauwiin si Digong pero bawal siyang magsalita laban sa kanyang kaso. Pauwiin si Digong, kakalkalin ang kanilang kayamanan. Kasi umoke ang gobyerno ng Pilipinas, pero may mga kondisyones. Makauwi nga si Digong, kaso pa rin naman. So, akala siguro nitong mga DDS na kapag pinauwi si Digong, mawawala ang kaso. Walang ganun. Actually, hindi ito maintindihan ng mga DDS. Bakit? Ang mga DDS, maskin nga si Harry Roque at si Sal Panelo, di ba? Tignan nyo, mga abogado na yan, pero nagbababuyan. So paano pa yung mga ordinaryong DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi? Walang kwenta. Hindi nila maintindihan to kung anong ibig sabihin ng Rome Statute Article 27 ng ICC. Yun yung tinatawag na reject the concept of immunity for head of states or government when it comes to prosecuting crimes under its jurisdiction. Di ba? Ma'am Arlene Pabular, magbasa kayo mga DDS. Hindi nyo pwedeng sabihin, pauwiin mo si Tatay Digong para magkabati kayo ulit. Kayo yung unang nang bababoy, kayo yung unang nang babastos kay Marcos, tapos si Marcos, bibigyan nyo pa ng kondisyones. So ngayon, pag napauwi si Digong, anong gagawin ng mga Duterte kay Marcos? Sasabihin, tanga ka kasi, uto-uto ka kasi. Tignan mo, kung hindi ka tanga, kung hindi mo kami sinunod, edi sana hindi ka ngayon mapabagsak. Sa tingin ninyo, pag pinauwi ni Marcos si Digong, hindi magkakagulo ang Pilipinas, lalo nilang guguluhin yan. Kasi ang sasabihin ni Sara, tignan nyo, magaling talaga tayo. Tignan nyo, malakas tayo. Takot si Marcos, kaya nakipagsundo, kaya pinapauwi. So, ang gagawin ng mga DDS yan, weak talaga si BBM. Uto-uto, tanga-tanga, naniniwala siya. So, ibig sabihin, takot siya kay Duterte. Yun ang sasabihin ng mga DDS. Ang sabi ni Atty. Claire Castro, hindi porket makipag-reconciliation si Pangulong Marcos sa lahat ng political party or mga galit sa gobyerno, ay lalabag na si BBM sa batas. Hindi siya lalabag sa batas. So, ibig sabihin na hindi lalabag sa batas, ibig sabihin, ayaw ni BBM makialam kung may kaso yung kanyang kaibigan, hindi porket kaibigan mo na, palayain mo na. Walang ganun. Hindi porket si Kibuloy, nakipagbati si BBM kay Kibuloy, ay palalayain na si Kibuloy. Hindi ganun. Nasa batas yan, nakakulong na. Di ba? Makipagbati, yes. Pero yung kaso, no immunity. Ganun yun. Walang pardon-pardon. Friend for politics, but not for the case. Anong sabi ni Atty. Claire Castro sa pakikipagbati? Hindi porkit makikipagbati daw si BBM sa mga kaaway or sa mga ibang political party ay lalabag na siya sa batas. Hindi. Kung may kaso ka at naging kaibigan ka ni BBM, panindigan mo na may kaso ka. Di ba? Ito, pakinggan natin si Bongo, mga kababayan. Ito, sabi pa ni Bongo isa. Matapos ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas siyang makipagkasundo sa mga Duterte, sinabi ni Senador Bongo na maaari raw ito kung pauuwiin mula sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Go, sa ganitong paraan may papakita ni Marcos ang kanyang sinseridad. Ayon naman sa Malacanang, walang kaakibat na kondisyon ang panawagan ng Pangulo para sa reconciliation at pagdidiin ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo para lang sa usaping ito. Narinig nyo? Hindi lalabag sa batas ang Pangulo dahil sa usaping reconciliation. Bakit? Hindi porket si Digong nakakulong doon at close na sila ni Digong
ay mapauwi ni BBM. Hindi lalabag si BBM sa batas. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag nagbasa kasi kayo, meron namang Safari, meron namang browser, meron namang Google. I-search nyo lang, ano ba ang sabi ng ICC? Ito International Criminal Court or ICC reject the concept of immunity for head of states or government when it comes to prosecuting crimes under its jurisdiction. According sa Rome Statute Article 27, this article is the cornerstone of the ICC's rejection of immunity. It states that the statute applies equal to all person without distinction based of official capacity including head of states or government. 'Di ba? So walang makakauwi kahit pa mag-party-party si Sara dyan at si BBM, kahit bukas makalawa magpa-fireworks sila sa Malacanang, hindi pa rin mapapauwi ni BBM si Digong kasi bawal labagin ni BBM ang batas. Sabi nga ni Attorney Claire Castro hindi lalabag sa batas ang Pangulo. Alam nyo, yung mga vlogger-vloggeran dyan na ang tagal-tagal nang nag-vlog na walang views, huwag na kayo makisawsaw sa live ko. Bakit? Kahit kaibigan tayo, hindi ako nangingialam sa mga vlog ninyo. Doon kayo mag-vlog kayo sarili ninyo. Hindi ko nabigkasin pangalan mo, makasubscribe pa, wala namang nood sa'yo. Pangulo, lang sa usaping ito. Ito. Na kondisyon ang panawagan ng Pangulo para sa reconciliation at pagdidiin ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo para lang sa usaping ito. Ako po'y nakikiusap. Kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kaya mo ipadala. Kung 4 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi dito sa lalong madaling panahon. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taong bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Rinig nyo? Hindi lalabag ang Pangulo sa batas dahil lang sa pakikipagsundo. Hindi porket makikipagsundo si Digong sa mga Duterte, ay pauwiin muna si Digong para makipagsundo. Kung ako, kiber, who cares? Bakit? Pag nakipagsundo ba si BBM sa mga Duterte, gaganda ba ang Pilipinas? Hindi naman Kung ako kay BBM, mas piliin ko makipagsundo doon sa mga negosyante, sa mga namumuhunan, kasi yan yung nagpapaunlad sa ating bansa. Sa mga Duterte, makipagsundo ka, wala kang aasahan dyan. Nanakawan ka lang at nanakawan yan. Lulukuhin at lulukuhin ka lang. Kasi kayo mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino na nasa laylayan, na walang posisyon sa gobyerno, mamamatay tayong worker. Yan mga Duterte, mamamatay yan billionaire. Di ba? May nag-comment pa, hindi daw ako marunong magbasa, bulol daw ako. Inayos ko na nga yung pagbasa, nabulol na nga ako para mag-react kayo mga DDS bakit? Kahit sabihin kong cornerstone yan o cornerstone, hindi mo pa rin yan naintindihan kung ano ibig sabihin ng cornerstone. Alam nyo, DDS, huwag na kayo mag-react sa pagbasa ko kung mali man ang pagbasa ko. Kasi ako naintindihan ko at yung mga nanonood sa akin naintindihan ako. Kayong mga DDS, kahit mag-sirko balintong kayo, mamamatay kayong mahirap. Yung mga Duterte, mamamatayng mayaman. Sinong DDS mayaman dyan? Comment? Walang DDS mayaman. Maliban sa mga politiko na DDS. Hindi nyo pwedeng sabihin pauwiin si Digong para magkasundo sa mga Duterte. Sino kayo? Hindi kayo importante sa bansa. Wala kayong papel. Simula ba nung naging presidente si Digong, yumaman ba mga Pilipino? Naghirap nga nung pandemic Ang mahal nga ng bilihin nung panahon niya. Kung ako kay BBM, friend is friend. But batas is batas. Diba, Ma'am Josephine Paramel, maraming salamat po sa $10 super sticker. Thank you so much. Kaya yun, mga kababayan. Hindi po pwede na ibigay ninyong kondisyones, okay naman makipagbati, basta pauwiin si Digong.
Hindi. Walang ganon. Sabi na nga ni Atty. Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang presidente para lang sa reconciliation. Oh, so ano ba ibig sabihin nun? Hindi po pwede na makipagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay Kibuloy ay palayain si Kibuloy. May kaso si Kibuloy. Hindi porket nakipagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay Sara ay pauwiin na si Digong. May kaso si Digong. Hindi porket makipagbati na si Pangulong Bongbong Marcos doon kay Alice Go, palayain na si Alice Go. Nako, once na ang kawatan, kahit balatan mo yan, kawatan pa rin yan. Ang sinungaling, kahit balatan mo yan, sinungaling pa rin yan. Ginawa mo ng una, ginawa mo ng pangalawa, pangatlo, hindi na normal yan. Sakit na yan. Kaya, minsan yun ang binaboy si Marcos. Minsan yun ang pinahiya si Marcos. Sa tingin ninyo, pag nakipagsundo si Marcos sa inyo, hindi nyo bababuyin? Bababuyin nyo pa rin yan. Hindi nyo matanggihan, bababuyin nyo pa rin yan. So, yun lang, mga kababayan. Dito tayo kay Risa Hontiveros. Demanding itong mga putang inang DDS na to. Magpakaganda muna kayo sa sarili niyo at magpakayaman kayo. Putang ina nyo, lahat naman kayo mga DDS, mga bobo kayo. Kailan ba kayo nakakita ng DDS na matalino? Putang ina, mag-push ka lang ngayon na si Digong nakauwi na, maniniwala yan sila. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Mag-post ka ngayon ng lumang video ni Digong na nakauwi na. Sasabihin, ay, praise the Lord. Thank you, Lord, nakauwi na si Digong. Gaganon yan. Guys, good news. Nakauwi na si Duterte pero nakabalot sa garapon. Sasabihin nila, guys, thank you so much. Thank you, Lord. Try nyo mag-post. Post yung sabihin si Digong, nakauwi, tapos maglagay kay Kabaong. Hindi nila babasahin yung caption. Ang babasahin nila dyan, nakauwi si Digong. Hindi na nila babasahin yung sunod. Ganon ang sakit ng mga Duterte. Mag-post ka ngayon, mahaba na comment, tapos sa pinakadulo, Kabaong, nakauwi na si Digong. Thank you so much, guys. So, sa mga DDS dyan, ganyan. Tapos caption mo malaki, nakauwi na si Digong. Tapos sa baba, Kabaong, magko-comment yan, thank you so much, Lord. Lord is good talaga all the time. Lord, maraming salamat. Pinagdasal ko tong matagal. Putang ina, pagdating sa dulo may Kabaong. Hindi nila babasahin yan. Ang una nilang babasahin, nakauwi na si Digong. Caption mo lang. Yung unang caption, manood yan sila. Papalakpak yan. Kasi bobo nga eh. Pero pag binasa nila yung buong message mo, na may Kabaong, tsaka nila ma-realize, fake news. Patay na pala. Ganon yan. Tignan nyo. Try nyo mag-post. Ako nagsabi sa inyo, try nyo mag-post. Nakauwi na pala si Digong eh. Pero sa pangarap lang. Sa panaginip lang. Pipirma, kukomment yan. Thank you so much, Lord. God bless, Lord. Meron ako ipakita sa inyo ha, bago tayo kay Risa Hontiveros. Merong post dito sa Facebook. May picture ni Digong na nakauwi siya. Tapos yung isa pa nga, may picture dito na yung bungo na hinulmang mukha ni Digong. Tapos sabi nila, wow, thank you. Ito. Tignan nyo. Ito, yung revolto na yan. Kita nyo? Ang mata dyan ni Digong nagkaduling-duling. Ang mata ni Digong nagkandaduling-duling. Ang laki ng ilong. Putang ina, parang palwa. Tignan nyo. Basahin ko yung comment ha. Basahin ko yun. Tignan nyo yung likes. 2,000 likes. 166 share. Ito muna. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat at pa-shoutout kay Jude Anthony Avilgas. Maraming salamat po ma'am sa yung super chat and kay Sir Jude Anthony Avilgas. Mega love shoutout. So ito ha mga kababayan. Basahin natin yung comment dito. Nagkanda duling-duling na yung revolto ni Digong. Pero alam nyo, ang DDS, ang comment nila dito, praise the Lord. Ang bait talaga. Ito ha, basahin natin. Ito, bakit duling? Bagay pala sa kanya. Tapos, ito, nakita ko din ang tunay na obra. Putang ina talaga, pag DDS. Ay, ang ganda naman. Amazing ang gumawa, di ba? Ang galing. Ito pa. Anong sabi? Victor, nakakatawa siya kahit nasa ICC siya. Pero ang galing pa rin ng mga taga-Netherlands or Dutch national. Gumawa pa rin ng obra para kay tatay. Mahal talaga nila, Biruin nyo kahit banyaga na pamahal sa presidente. Putang ina, Kita nyo?
Kahit banyaga daw, minahal si Digong. Putang ina, paano binahal? Ginawang katawa-tawa, tapos duling pa yung mata. Alam mo yung pag gumawa ka ng teddy bear, tapos lagyan mo ng butones, ipagsalubong mo. Ganyan sila. Ganyan kabobo ang mga DDS. Ito pa nga, Sus Mariusip. Sila na ang gumawa. Ito pa. Lagyan ng sungay. Kulang